Imagine isang linya lang pero magkakaroon ka ng chance kumuha ng pera sa trading using nga itong trend line. Napakasimpleng strategy kaya nga hindi puwedeng hindi natin ituro 'to. So, hopefully talagang maintindihan ng lahat yung, principle niya dahil kung ilalapat gagamitin natin siya sa market, sa trading natin, I am sure, convinced ako na mas mag-i-increase yung inyong chances na mag-win, mag-profit sa market, okay? So, kung meron po kayong mga tanong about dito sa ating topic sa Trendline, i-reach out po kayo, comment lang kayo dito sa video natin and hopefully makatulong ang Great Forex Philippines, 'no? To God be all the glory. I pray na samahan niya tayo sa ating gagawin at, kung hindi natin kasama ang Panginoon, siguradong walang tagumpay. Pero 'pag kasama natin siya, siya yung backer natin at sigurado naman yung victory natin. Sa oras niya, hindi sa oras natin. Kaya, in Jesus' name, never give up po sa pag-aaral ng trading. Always remember bakit niyo ba sinimulan ito, 'no? At, napakaganda ng opportunity ibinibigay sa atin ng trading. So, trendline, balik tayo sa topic natin. So, in-depth tayo ngayon. Ito yung ating, pag-aaralan. Why does trend line happen? Trader psychology behind it. So, two ways in plotting trend line. So, meron po akong i-share sa inyo dalawang technique na ginagamit ko. How to correctly adjust trend line. Use counter trend line for entries. Trend line combined with other strategy. And of course, backtesting trend line strategy. Okay? So, tuloy-tuloy na po tayo. Why does trend line happen? Siyempre ang isang bagay na para gagamitin natin at, paulit-ulit siyang makikita sa market, sabi ko nga principle siya, 'no, ibig sabihin merong mga nangyari before na hanggang ngayon nangyayari pa rin, kaya nga naging effective yung trend line. So ano kaya yung nagko-cause sa atin na, patuloy na maniwala dito sa trend line? Ano bang ginagawa ng mga trader? So ito'y isa sa mga bibigay kong example na nangyayari doon sa market, 'no. Why does it happen? Teka lang. Okay. Yung trend line actually, it reflects the behavior of the major players of each territory. Remember last time, nagsabi ako, there's a buyer's territory and seller's territory. So, ibig sabihin, pag yung market ay nasa buyer's territory, ang major player dyan, o yung talagang mas marami yung volume na nilalagay na orders is yung sa buyers. Siyempre, sa kabaliktaran naman, no, sa kabilang banda, yung seller's territory, 'pag naandon yung market, yung price, ibig sabihin mas marami yung pumapasok o yung mga orders na, nanggagaling sa seller side. Kaya nga yun yung territory nila. So yung trend line, mamaya pakikita ko sa inyo, actually malaking bahagi nito kaya nangyayari ito is dahil nga doon sa behavior o yung mga decision na ginagawa ng mga major players, nagpapakita siya doon sa chart. Okay, at buyer's territory, buyer buys at lower, buyer buys at lower price. Okay, ano ba yung characteristic ng mga buyers? Okay, ikaw na lang isipin mo sa sarili mo. Kung ako bibili, anong bibilin ko? Praktikal na lang tayo kasi businessman tayo rito, businesswoman tayo rito. As a businessman, as a businesswoman, hindi tayo nagpapa-impress ng kahit sino na bibili ako ng mamahaling brand na 'to para makita nila na mayaman ako. Hindi kasi gano'n ang pag-iisip ng mga businessman, businesswoman, 'no? Ang iniisip nila, saan ako mas makakaroon ng mas maraming pera? Kasi bottom line is siyempre yung pera. Ba't ka ba nag-business? Of course, to get money. Para yung pera na yun kung saan mo man siya paggagamitan, 'no? So, bottom line gusto mo na maraming pera. So, kung ikaw ang buyer, saan mas okey sa'yo, mas okey sa side mo, mas gain ka, 'no? Siyempre magge-gain ang buyer kung mababa yung presyo. Kaya dun natin naririnig yung, "You buy low, you sell high." Okey, dahil because yun yung talagang behavior ng isang normal at hindi yayabang na buyer. Siyempre, para makatipid ka, bibili ka dun sa lower price. At imagine, sige sabihin na lang natin
Yung isang t-shirt, okay, mag-drawing ako ng t-shirt. Okay, so ito yung isang t-shirt, okay? So, nagkakahalaga siya halimbawa ng, $100. Yung $100 na t-shirt na yan, 'pag inantay mo halimbawa, ay magse-sale sila in 2 months, so nag-sale siya ng 20% off, okay? Kung nag-sale siya ng 20% off, nakatipid ka na ng $20. So, binili mo na lang itong t-shirt na 'to ng $80. Bilang buyer, mas pabor sa'yo yun dahil of course puwede mo pang gamitin yung $20 na na-save mo para ipambili pa ng iba. So, ganyan tayong mga, hindi naman mga bilyonaryo 'no, tayong mga nito lang normal na mga citizen ng, Pilipinas. Pero yung pera na yan, yung $20 na natipid is actually tuldok lang yan, baka hindi pa siya tuldok dun sa pera na matitipid na mga major players nga o yung tinatawag nating big boys sa market kung mag-iintay sila ng discount. So, okay, ulitin ko, meron tayong mga big boys o yung mga big players natin na naglalagay diyan millions, billions of dollars na pera 'no, diyaan sa market. Kaya nga merong around 7 trillion daily na umiikot sa o 6 trillion daily na umiikot sa forex market. Kasi hindi basta $100, thousands of dollars ang lang ang nandiyan. So, million, billions ang mga pera na nagsama-sama umiikot diyan sa market, sa forex market natin. So, merong mga institution, big boys nga natin tinatawag para mabilis, na talagang they are handling billions of dollars na hindi nila kaya at hindi sila puwedeng hindi mag-intay ng discount. Kasi yung 20% discount na $100 is $20. Pero yung 20% discount, sabihin na lang natin ng, 100 million is 20 million. Okay? So, imagine. So, sabihin natin ang 20% ng, ng billion na tayo, ng 10 billion natin, of course, mas grabe pa doon sa 20 million, okay? So, imagine yung pera, billion, billion, milyong-milyong pera yung hina-handle ng mga tao na yan. Kaya they have no choice but to wait for that discount price. Meron talaga silang tinitignan, meron silang sinet na, "O sige, mag-ba-buy lang tayo kapag ganito na yung price na 'to." Hindi tayo puwedeng mag-buy halimbawa lang, magba-buy lang tayo kapag $100 na yung price, yung quote side. Hindi tayo puwedeng mag-buy ng 130 yung quote price kasi medyo malaki na yan sa atin, okey? So, talagang meron silang at wala silang pakialam sa'tin, okey? Wala silang pakialam sa'tin dahil hindi man lang sila matitinga doon sa makukuha nilang pera sa atin, okey? So, nasa ibang dimension sila ng ng ano, ng pera ng mundo. Tayo naman ay nanunungkit-nungkit lang na kumukupit-kupit lang tayo sa market, maambunan lang naman tayo doon sa kanilang, pinapaikot na pera sa trading. So, siyempre dahil nga sila yung big boys, tayo mga small boys, susundan dapat natin yung kanilang, ginagawa para tayo ay makakupit man lang ng kahit papaano doon sa market. Meron nga nagsabi kung gusto mong, may isang tip 'no, kung gusto mo na talagang maging profitable sa trading, kailangan meron kang utak ng mga big boys. Kasi sila yung nagmo-move ng market. Ibig sabihin, iisipin dapat natin kung paano kaya sila nag-iisip para kahit papaano ma-duplicate natin, ma-replicate natin yung ginagawa nila at masabayan natin sila, okey? So, ito example natin bakit nga ba nangyayari yang trend line na yan. Again, kapag nasa buyer's territory ka, ang major player diyan is yung mga buyers and buyers buy at lower price, okey?
So, example ito. So, tanggalin ko muna ang aking video. So, example, meron tayong si big boy na big boys, no? Na kailangan nila talagang mag-dispatch siya. Sabihin natin ng $100 million para may madali ang computation, ay magsarado tayo sa $100 million. Okay. So, kailangan nila mag-dispatch niyan. Magbabayad sila, no? At ang una nilang, so yung $100 million na yan, halimbawa, hindi nila yan isang bagsak 100. O yung, basta yung order nila, yung pera na nasa kanila, usually talaga yan, hinahati-hati nila 20%, 25%, hatiin nila yan sa 5, 4, 6. So, depende dun sa napag-usapan nila doon sa sistema nila, okay? So, kung ano man yan, example, sabihin natin, hinati yan nila sa 5, so to 20 million yung gagawin nilang orders. So, equally divided sa 5, so magiging 20 million. Para mabilis na lang, no? Okay, so ilan na ba yung 1, 2, 3, 4, and then another 1, 5. So, 20 million yung kanyang mga ilalagay na pera, tig to 20 million, equivalent doon sa kanya i-dispatch ang 100 million. Okay. So, halimbawa, andito yung ang price ngayon, no? At ito yung sa kanang side natin, ito yung quote. Okay, yan yung presyo. At dito nila unang binabalak ilagay yung kanilang first 20 million order, buy order. Okay, ito yung first 20 million. Ayan. So, kung halimbawa nandito yung price, nakahanda na sila dyan, at pagdating ng price doon sa inaabangan nilang price level, no, matitrigger na yung kanilang order at papasok na ngayon yung 20 million nga na order nila. So, dito muna tayo. Ito yung first 20 million nila, no? Ito yung first order nila. At dahil merong buyer, alam naman natin yung rules ng supply and demand. Pag mas maraming demand, pag mas maraming buyers, anong mangyayari? Tumataas yung presyo. So, ito ang nasa kanan natin, yan yung presyo, no? Ito yung nasa kanan natin, yan yung presyo. Ibig sabihin, tapos itong graph natin, siya yung nagre-represent ng current na price ng isang unit, okay, yung isang currency na yon. Dahil pumasok dito, yung first order na 20 million, ibig sabihin may demand na pumasok, nagtaas ngayon yung presyo. At sabihin natin na 100 points yung tinaas na presyo, no? Dahil yung 20 million na yon nag-move dun sa market ng mga hanggang 200 ilagay natin. Okay? 200 na presyo. Okay, dito. So, sila, kailangan uli nilang ilabas itong 20 million na to dahil meron nga silang i-dispatch na 100 million. Okay? That's their job. Meron sila kung ano mga kailangan nilang gawin dyan. Basta tanggapin natin na yung mga yan ay nagpapasok at naglalabas ng pera. So this time, ano man yung reason nila, 100 million yung gusto nilang ilagay dyan sa market ng buyers na buy order. Siyempre nga, umabot na yan ng 200, no? Yung price niya, nandito na siya sa 200. Hindi sila bibili doon sa mataas na presyo. Maghihintay sila ng discount. Dahil nga, sinabi ko kanina, as a buyer, mas makakatipid ka at sila milyon-milyon, bilyong-bilyong pera yung kanilang nakasalalay dyan. They have no choice. They must wait for that discounted price. Sabihin natin, sila ay nag-intay, halimbawa lang, ano, for simplicity na lang nung ating discussion, sa 50% discount. So, since nag-move to ng 100 units, no, 100 points, so 50% dito sa 150. Pag wala ng demand, wala ng order na pumasok dito, sabihin natin wala ng order na pumasok, ang mangyayari doon sa price, syempre, bababa yan.
no, o medyo magre-retest yan kaya nakakakita kayo ng retest, titignan niya kung talagang, may order pa ng buy. 'Pag may order pa ng buy, aakyat uli yung price, kasi may demand pa. Pero kung wala, 'no, sabihin natin ang major player lang, ito lang muna 'no, para mabilis nating makita yung gusto nating makita. So, ma-explain natin ng madali. Bababa dahil wala ng demand. Katulad ng nangyari sa COVID. Yung alcohol and yung mask, no? Lagi nating ine-example 'yan. Nung walang demand, ang baba ng presyo. ₱10, ₱50, napakadaming alcohol. Pero nung tumaas ang demand, tumaas ang presyo. So this time, walang nga nag-demand, walang pumasok na buy order dito sa 200, siyempre bababa yung presyo niya, no? So pagbaba ng price na 'yan, sabihin natin dahil nga 50% discount yung hinahanap nila, so pagdating sa 150, which is the 50% discount ng 100 points nga na inakyat nung 20 million nilang order, nakaabang na rito yung kanilang second order, 'no? Nakaabang na rito yung kanilang second order na another 20 million at para madali tayong again mag-explain, makita natin ng maayos at mabilis, mag-aakyat na naman 'yan. Aakyat na naman siya dahil meron na naman 20 million na demand o buy order na pumasok at, sabihin natin nag-move siya again ng 100 points. So, pupunta siya from 150 to 250, no? Kasi nga 100 points yung tinaas ng 20 million. Again, hindi siya magbibili again ng hindi siya maglalagay ng buy order niya sa 250 na price. Dahil nag-iintay siya ng 50% discount para makatipid siya, no? So, same principle, nabawasan yung demand, bababa yung price. Pagdating doon sa 50% discount, which is yung 100 points na tinravel from here to here, so kalahati niyan ito, no? Pagdating doon, nakaabang na yung kanilang 20 million again na third order at aakyat na naman yung ating price another 100 points sabihin natin dahil tig to 20 million equal naman yung pasok niya, eh, 'no? So siguro sometimes sabihin natin 10% muna ilalagay nila, so maglalagay sila ng 20%, tapos maglalagay uli sila ng 10% ng order hanggang sa matapos nila yung 100 million. So 10 million, 20 million, 10 million, 20 million. Kaya nagkakaroon din ng parang zigzag movement, no? Kasi siyempre yung 20 million ng order, kung binasok nila at nag-move yun ng 100 points, yung 10 million na order, siyempre kalahati lang ang mamove nun. 'Di ba gano'n lang kasi yung volume na inilagay. So, yun na nga halimbawa nilagay nila yung third order nila at pagbaba nung 50% discount uli, nakaabang na uli diyan kanila yung fourth order nila dito sa 250, 'no, kasi from 200 dito sila naglagay ng second and third order nila, umakyat siya ng 100 points, umabot sa 300 at siyempre kalahati nung 100 points na yun again dito sa 250. So dito again sila naglagay ng kanilang fourth order at 20 million na naman ang pumasok, aakyat na naman siya ng 100 points. So kung sa 250 siya nagsimula, 100 points from 250 is 350 at nag-aabang sila sa 50% discount. So, dito sa 300, yung 50% discount, doon na nakaabang yung kanilang fifth order. So, first, second, third, fourth, fifth order nila yan. Okay? So, ito yung kanilang, teka, ganun. So, ito yung kanilang third order na 20 million, fourth order na 20 million, and fifth order na 20 million, equivalent to 100 million. Kaya po, makikita natin doon sa kanilang tinitingnan na consistent discount price, which is 50%. So, pwede yan 20% discount, 10% discount, 30% discount. So, depende yun sa kanilang usapan doon. Kaya nga tinitignan natin yung history. Kaya tinitignan natin yung chart
At medyo mula doon magkakaroon tayo ng clue, teka lang, tuwing ganito sila nagba-buy, tuwing yung clue na yon, tignan niyo, is mabubuo nung trend line. Okay, so medyo manipis kapalanta natin. Yan. So yung 50% na yon, ayun, nabuo yung trend line. So the same thing, kung magiging 20% yan, magkakabuo ng trend line din yan. Kung magiging 30% yung kanilang mga hinahanap, trend line pa rin. Kaya nagkakaroon ng trend line na pag ganito, medyo steep, trend line na medyo 45 degree ng konti, ganyan, tapos medyo naman pababang ganon, kasi depende doon sa kanilang inaabangan na discount. Okay? So, depende rin syempre sa tinitignan nilang time frame. So, nakita nyo dito sa ginawa kong to is makaka-create ka ng trend line. That is why gumagamit tayo ng trend line kasi those big boys nga, they have no choice but to buy or to sell in a discounted price. Specific numbers, meron silang dinedecide, and by doing the trend line, we can track kahit papaano, magigets natin, magkakaroon tayo ng clue, ganito. Kasi kita nyo, dun sa movement, doon sa characteristic, ng mga magiging decision nung big boys, makakabuo at makakabuo ka ng mga pattern na ganito. Okay? Na pa-diagonal. Which is tinatawag nating trend line. Yan. So, ayos ba? So, kung may tanong kayo, i-chat nyo lang dyan, i-comment nyo lang sa mga video natin, no? So, that's for the buyer's territory. And for the seller's territory, of course, sellers sells at higher price. Parang tongue twister to, no? Bilang syempre, babalik ta rin lang naman natin. Kung tayo naman ang seller sa, halimbawa na lang, sa tindahan para medyo gets agad natin, syempre gusto natin, ibebenta natin ng mas mahal. Kasi pag binenta natin ng mas mahal, mas malaki yung tubo natin. Kaya, same with doon sa big boys na sinasabi natin, they have no choice but to wait for a certain price na ma-reach ng market para sila mas marami yung pera nila. It's their job. It is a must sa kanila. And yun dahil na kailangan nilang ganun, the best thing for us na gawin doon is to take advantage of those situation na wala silang pwedeng gawin kundi mag-intay ng specific pagtaas ng price kung saan makikita at makakaroon tayo ng clue again by using the trend line. Okay? So, babalikan lang naman natin yun. Okay, medyo ano lang tayo ng konti. So, halimbawa, again, yung t-shirt na kaninang example natin, no? So, kung si t-shirt ay dahil itong t-shirt ay heart ang design, so nagkakahalaga siya ng sabihin natin 80 pesos. Ngayon, dahil magfe-February na, no, mag-aaraw na ng puso, so sa pagdating ng Valentine's, itong t-shirt na to ay magiging 100 pesos na. Siyempre, ikaw seller, teka lang, halimbawa, ang date ngayon ay Feb 2. Okay? Teka lang, ano na lang naman 12 days na lang. Valentine's Day na. Hindi ko muna ibebenta to. Itong aking 80 pesos na t-shirt na pangkaraniwang araw, 80 pesos lang. Para mas marami akong t-shirt. Pagdating ng Valentine's Day, no, ng Feb 14, tsaka ko ilalabas yung mga t-shirt ko nung ibebenta ko siya ng 100 pesos para at least yung mga, although na hold ko, hinold ko siya ng 12 days, pero dahil mas marami yung demand sa akin ng Valentine's Day ng Feb 14, kahit hinold ko siya ng 12 days, mas malaki pa rin yung tutubuin ko. Okay? Again, syempre,
Tanggalin mo lang yung dagdagan mo lang yan ng 0.00000 'no, gawin mo lang yung milyon o gawin mo lang billion yan, yun yung ang madadagdag na pera, na profit doon sa mga big boys. So, they have no choice again kundi antayin yung price na yon kung saan dun sila magse-sell, maglalagay ng sell orders nila. And also, wag nating kalimutan, every time na nagte-trade tayo sa market, every time we buy, we are selling at the same time. Every time we sell, we are buying at the same time. Kasi dalawa yung di bang ating pinagsasama diyan, AUD-JPY, GBP-USD. So dalawa ng dalawa, pag sinell mo yung isa naman ang binabay mo, o pag binay mo yung isa naman ang sinesell mo, no? So, na-discuss natin yan sa Forex 101. So, hindi na natin palalawakin yan dito. Ano na lang, no-review na lang doon. So, reminder lang po yan. Okay, another example dito. So, same example tayo. Merong kailangan, merong sell order na 100 million, ang isang ating big boy. At hahatiin niya equally ng 5 yung 100 million, so tig to 20M yung order niya. Ngayon, maghihintay uli siya ng 50%, increase naman ng price, bago niya ise-sell uli yung kanyang bago siya maglalagay ng sell order para mas malaki yung kita niya. Halimbawa, ito na yung price, ito na yung candle, so umaakyat yung candle, syempre you sell high nga. Pagdating halimbawa, sabihan natin dito sa 200, no? Pagdating sa 200, diyan na nakaabang yung kanyang first sell order na 20 million. So yung sell, syempre yan yung nagsusupply kasi siya ngayon nagse-sell. So pag hit niya doon, of course, pag mas maraming supply, bababa yung presyo. Sabi ko nga, dahil halimbawa sa COVID nga, mas marami yung, nung wala pang COVID, mas marami yung nagbebenta ng mask, ng alcohol, wala naman masyadong demand, ang mura. Kaya ito rin, dahil may pumasok na supply, na 20 million nga na order na pumasok na sale, so bababa, mumura yung presyo. No? Sabihin natin na mag-move siya ng 100 points again, katulad noong in example natin. No? Tapos, hindi siya pwede dito uli maglagay ng sell dahil sayang naman, dahil masyado nang mababa yung presyo. Lugi na siya kumbaga. So, wala siyang kayang gawin kundi mag-intay at mag-iintay siya kung kailangan niya mag-intay kahit gaano katagal. Umakyat uli yung market dahil nga bilyong-bilyong pera yung nakasalalay diyan. Doon sa 50% increase, pag nag-increase na ng 50%, at least imagine 50 points yung difference, 'di ba? Sabi ko nga kanina, dagdagan niyo lang ng zero yung 80 pesos dun sa 100 pesos, yung increase na yun, dagdagan niyo ng zero, napakalaki nun. Pagdating dito, maglalagay na naman siya ng second order niya na 20M again, no? So, second order niya rito, 20M again. Siyempre, magbababa na naman yun. Bababa na naman yung presyo. Teka lang, wala na tayong space. So, i-move ko lang siya para magkaroon tayo ng space dito. Yan lang. Yan. Bababa uli siya ng 100 points again, no? So, sabihin natin, abot siya ng 250. Dito natin nilagay yung 350. Sa 350 natin siya nilagay, no? Yung second order. Pagdating 100 points, pagbaba ng 100 points, 350 minus 100 points is 250. So, points yung sinasabi ko kasi para mas madali, no? Mas madaling intindihin. In general na tayo, points na lang kasi hindi naman natin alam kung dollars to, kung euro to, kung Japanese yen to. So, points na lang po. Pagdating dito, nakaabang uli, hindi siya pwede again mag-sell dito. Hindi niya pipiliing mag-sell dahil masyadong mababa. Pengin naman ng mataas-taas na presyo. Siyempre, pag wala na masyado nagsusupply and then same pa rin yung demand, aakyat yung presyo, di ba?
'Pag umabot na dun sa 300, which is yung inaabangan niyang another price for 50% increase. So, ilalagay niya ngayon yung kanyang third order. At again, yung third order na yon ay mo-move doon sa market kasi tigto 20 million naman 'yan. So, tigwa 100 points ang movement niya 'no. Sabihin nating siya lang muna yung player. Wag na nating para wala na masyadong noise. Again, same scenario, hindi siya magbebenta ng masyadong mababang presyo. Hintayin niya medyo tumaas yung demand, medyo tumaas yung presyo bago niya ise-sell. Maglalagay ng sell order diyan. At again, that fourth order ay magke-create ng another 100 points down sa price. At hindi na po kasya yung ating ano. So sabihin natin umakyat na naman dito sa 50% na price increase and then nandun na yung ating fifth order. So ito yung fourth order niya, fifth order niya, and then mababa na naman ng 100 points. And tignan nyo, meron tayong nabuo dyan na trend line. O hindi natin alam na 50% yung tinitignan niya, pero dahil yung behavior niya o yung decision nila ay nagke-create ng pattern, so kahit hindi natin alam yung tinitignan nilang exact prices, dahil dun sa pattern na yon, guhitan natin ang trend line, makikita natin at kahit papaano magkakaroon tayo ng chance, teka lang baka pagdating dito, bumaba na uli. So, there's the opportunity for us na masabayan sila dahil doon sa discount price na tinitignan nila, sabi ko nga, nagke-create nga ng pattern at, nakukuha natin 'yan, nakikita natin 'pag gamitan natin ng trend line. Eh, bakit nga gano'n? Ang downside natin, ang isa sa weaknesses of course natin, eh, hindi natin alam kung ilan yung order. Hindi natin alam kung magkano, hindi natin alam kung hanggang saan siya, kung tapos na ba yung order niya o meron pa siyang ilalagay. Pero that's the beauty of trading. 'Di ba parang medyo kailangan matuto tayong mag-risk. Sabihin natin hindi pala 5 yung kanyang order, 3 lang pala, okey? And pagdating dun sa 3, eh, yun na yung last order nila. Tapos na, ano lang siya, 60 million lang pala yung idi-dispose niya, okey? So pagdating dito, wala ng order ng sell o wala ng sell order na ilalagay. So ang mangyayari siyempre, magre-retest siya ng konti dahil wala ng sell order, eh, aakyat na siya uli, aakyat na yung price. Pero dito ka nag-sell, walang problema yon, gano'n talaga ang trading. Kaya nga, walang 100% sa trading. Ang kaya lang natin is consistency, sumunod doon sa strategy natin kasi tatama at tatama yung strategy natin, pero mamamali rin siya. So paano tayo magiging profitable? Ito na naman yon, risk and reward ratio. Yan lang ang bubuhay sa atin. Magri-risk management tayo, yung reward ratio natin is maganda, eh, doon ang bubuhay sa accounts natin. Dahil meron at merong time na may hit talaga o magkakamali tayo. Tama naman lahat ng ginawa mo, naintindihan mo naman lahat yung, nangyayari sa market, pero hindi kasi natin alam kung magkano yung perang nakasalalay nung time na yon, 'di ba? Bilang isang normal, simpleng mamamayan ng mundong ito. At siyempre, I do believe na dapat hindi riyan nalalaman ng kahit na sino dahil, alam ko bawal sa batas yun 'no, mga information na hindi dapat inilalabas. Kaya nagkakaroon ng edge yung mga ibang mga traders gano'n. Mga information na dapat, internal lang, kalabuso naman ang bagsak ng mga gano'ng klaseng mga trader. Mahirap naman yun 'no? Ayan. So, hopefully naintindihan niyo na bakit nagfo-form yung trend line,
Ano yung trader psychology behind that, yung behavior na nakikita natin at, bakit maganda na incorporate natin yung trend line doon sa ating, trades 'no, sa ating pagpa-plot. So, 'yan lang yung siyempre explanation, yung principle lang ng trend line. Ngayon naman, tutuloy tayo, two ways of plotting trend line. Siyempre marunong na tayo, alam na natin 'no, kung yung principle nga, yung reason behind forming the trend line being formed, eto specific na ways, share ko po sa inyo, this is my way. This is not the only way. Okay? So, ito yung way ko lang po and hopefully makatulong sa inyo, specific na, technique to find or to plot the trend line. So, first, bago po tayo tumuloy diyan, of course, meron po muna tayong, ishi-share 'no. So dito po sa GateForks Philippines, as you all know, hindi naman puwede na ang galing-galing natin sa, trading pero, eh, umiiyak naman tayo sa puso natin 'no. So makuha man natin ang buong mundo, kayamanan sa buong mundo, pero kung ang kaluluwa naman natin ay mapapahamak, walang kakuwenta-kuwenta yung ating mga, achievements sa buhay. So, teka lang. So, siyempre kung nakakapag-spend tayo ng 30 minutes, 40 minutes sa pag-aaral ng trading, mag-spend naman tayo kahit 5 to 10 minutes sa pag-aaral ng Word of God. Lahat ng bagay ay temporal, pero this is eternal, okey? Iba-iba ang tao, iba-iba ang puwede mong maging trabaho, iba trabaho ko, iba trabaho niya, iba yung pangarap niya sa buhay, iba yung pangarap mo sa buhay, iba yung sitwasyon mo sa buhay, pero lahat tayo iisa ang pupuntahan natin, kamatayan. Tanungin mo sarili mo, after nitong buhay na 'to, ang dami nating kinaka-stress, pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan, yung taong ganito, si taong ganyan, yung ginawa niya sa akin, yung ginawa ginawa nitong 'tong taong 'to sa akin, yung nangyaring ganito, yung hindi mo pinlano, hindi mo ginusto, nangyari, naranasan mo, okey. Dito yon sa mundo. Temporal lang yon, saglit lang yon. Pero after nun, after nitong buhay na 'to, meron pang mas mahaba. Hindi lang 80 years, hindi lang 60 years, hindi lang 100 years, walang katapusan, okey? Lahat tayo pupunta dun. I am convinced, 100% sure, lahat tayo pupunta dun, okey? So, ang tanong, alam ba natin yung pupuntahan natin? Okey, so paano natin malalaman? Meron po akong shi-share sa inyo and hopefully nga makatulong kami hindi lamang sa pagte-trade kundi pati na rin sa buhay natin, o spiritual life natin. Parents can break or make their child. O teka lang, sabihin mo, "Hindi pa ako parents, hindi para sa'kin 'to." Puwede kang maging magulang in the future or hindi lang ito para sa magulang kung ikaw ay isang tao na meron kang halimbawa leader ka, teacher ka, may tauhan ka, professor, teacher, professor, manager, o meron kang mga pamangkin. Basta ikaw naniniwala ako kahit sino na medyo matanda na 'no, merong mga taong nasa below us na gina-guide natin. Na under us, under our guidance, management, under our authority. Tayo rin yun, parents din tayo, okey? So, parents can break or make their child. Sabi sa Hebrews 12, "By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict." Okay, yung King's Edict dito, yung Pharaoh's Edict o yung batas ni Pharaoh nung time na 'to, yung Pharaoh ng Egypt ay patayin lahat ng lalaki na baby, ipapanganak, okey? Na hindi Egyptian, yung lahi nila Moses yon. Dahil nga, may reason siya dun, yung Pharaoh na yun natatakot siya dun sa lahi nila Moses, medyo dumadami na. So,
For that not to happen, medyo na-overpower na yung population ng mga Egyptians, no? Pinapapatay nga yung mga baby na lalaki. Yung parents ni Moses, at pag hindi ka siyempre sumunod doon, eh ikaw naman ang tigok, no? Ikaw naman ang patay nun. So, yung parents ni Moses, pagkapanganak sa kanya, nakita na si Moses eh hindi siya ordinary child. He was, because they saw he was not an ordinary child, they were not afraid. Hindi sila natakot. Naniwala sila, meron silang pananampalataya at ginawa nila yung tingin nilang nararapat as a parent, proteksyonan at ilagay o i-push dun sa kanyang potential yung kanilang anak. They hid Moses for 3 months after he was born. Okay? So sabi ko nga, hindi ka man parents ngayon, lalong-lalo na kung parents ka. Meron, pero you are someone with authority and someone na meron ka ino-oversee, kahit bata yan, no? Kahit tito ka, tita ka, meron at merong ibibigay sa atin si God na mata. Okay? Nakikita natin, teka, tong taong to, tong batang to, tong binigay sa akin ni God na to oversee, may potential tong ganito. May potential tong ganyan. Parang maganda yung plano ni God dito. Parang, so, imagine kung yung parents ni Moses, natakot siya at hindi nila ginawa yung responsibilidad nila na ingatan, alagaan yung bata na yon at natakot siya doon kay Pharaoh. Imagine, paano na lang yung hinating, sino kaya yung mababasa nating tao na ginamit ni God para hatiin yung Red Sea, no? Sino kaya yung mababasa nating tao para gamitin ni God to release o to na mapalaya, no? Yung yung 2 million plus 2 million na lahi ni God, na people of God from Egypt, yung lahi ni Moses. Sino kaya? It will not be Moses because he will patay na siya noon kasi natakot na yung mga parents, di ba? But because the parents hold on to their faith, naniwala sila doon sa nakita nila, doon sa bata, at they really protected si Moses, inalagaan nila, at kahit ba mahirapan sila o naalanganin yung buhay nila dahil diretsong sumusuway sila doon sa utos ng Pharaoh na masama. Masama yung utos, ha, pero inyo pumatay ng baby. Of course masama yun naman, 'di ba? Hindi ko sinasabing wag kayong sumunod dun sa utos ng authority, ng may authority over you. Sinasabi ko, ang sama naman nung kasi ng utos. Pero pag hindi mo sinunod, ikaw yung mapapahamak. Ginawa nila yung kanilang role as a parent, as someone with authority, as someone with power, someone can oversee doon sa baby. And then si Moses, by God's grace, of course, the rest is, you can see it, you can read it in the Bible. No? Sabi nga, the rest is history. It's actually in the Bible. God had made Moses, actually sabi nga, Moses is friend of God. Lahat naman tayo, we can have that status now na we are friend of God. Pero during that time, Moses is friend of God. Imagine, friend of God. During that time, hindi naggaganon si God. He's like a powerful God, Almighty God. Yun yung image niya noong time na yun. But si Moses, he is the friend of God. Okay? So, tayo, ingatan natin yung ating mga decision kasi it can make or it can break the person that God has put under our supervision, our authority, our management. It can make or it can break them. Tao yung mga yan, tao sila, meron silang future, may plano si God sa kanila. And hopefully, by God's grace, ay maging kasangkapan tayo doon sa plano ni God at hindi tayo maghinder. Okay? Ito pa isa, I know that God knows kung bakit nilagay niya yung mga tao na yan under us, our children under us. Kaya natin. We can handle them. We can manage them. We can protect them. Kaya natin. Kasi
naniniwala ako nilagay si Moses doon under nung parents niya because they have those kind of faith. They have those kind of characteristic. They have those kind of paninindigan, no, na kaya nila yon. Kaya yung mga taong nilagay under us, kaya mo yan. Kaya natin 'to, kaya natin yung mga anak natin, kaya natin yung mga members natin, kaya natin yung mga pamangkin natin, kaya natin kung sino man yung nilagay ni God under our authority, kaya natin yan. Kasi hindi yan ilalagay ni God sa atin kung hindi natin kaya. So, sabi nga ni God kay ano ba 'to, Joshua, "You should not be afraid. Do not be afraid, do not be terrified, for the Lord our God is with us." Okay. So, ayun po. So, hopefully kaya natin 'to and yeah, let's do our job kung ano man yung binigay sa atin ni God. Panindigan natin yung title natin. Kung title natin mommy, daddy, panindigan natin as a mommy, daddy. Kung title natin tito, tita, panindigan natin as a good tito and tita. Kung ang title natin sir, ma'am, panindigan natin as a good sir, ma'am. Lolo, lola, as a good lolo or lola. Ate, kuya, as a good ate and as a good kuya. So, God put us in this position and we can excel in this position. He have already prepared and He knows na kaya natin yan, no? Huwag mag-alala, kasama natin si God. So, bye everyone. God bless and I hope na tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. In Jesus' name, bye-bye. God bless. Jesus loves you.